Ayaw mo na? Takang tanong ni Bea. Nakaangat ang kilay nito. Tiyak na kung nasa harap ako nito ay nasa bunutan ako nito. Kailan ba ginusto ni Kurt sa Amira? May Kendra kaya yan? Sabi ni Carlo na nagpasinghap sa mga babae. Kendra? Hindi namin kilala yan. Sabi ni Bianca. Ang great love ni Kurt. Sabi naman ni Abram. Napailing na lang ako. Hihingi ako ng payo sa kanila pero heto mukhang balak pa magchismisa na parang wala lang ako. Hindi na ako nagpaalam, pinutol ko na ang tawag. Mga chismoso talaga. Nagpasya nila ako matulog. At least sa panaginip ko, hindi na masasamang pangyayari sa buhay ko ang nandoon. Si Amira na. Hindi ko rin alam kung bakit or sadyang ayaw ko lang alamin. Panay ang buntong hininga ko. Gusto kong katukin si Kurt sa silid niya pero nahihiya naman akong gabalain ito. Alam ko naman kahit nandito siya sa tabi ko, patuloy pa rin ang trabaho niya through emails. Pero gusto kong maramdaman ulit yung atensyon nito sa akin, kagaya noong nasa Pilipinas pa ako. Natatakot din ako sa mga ideya na pumapasok sa utak ko. What if nagtagumpay si Amira na pukawin ang atensyon ni Kurt? Humiga ako sa kama ko at nagpa siyang matulog na lang. At dahil hindi payapa ang isip ko noong mahiga, panibagong panaginip na naman ang gumambala sa akin. Kendra, halika na. Umalis na tayo rito. Wag, ayoko na, please. Ayoko na. Mabilis kong tinabig ang kamay ng demonyo. Kendra, ako to, sa Amira. Halika na. Tulog sila lahat. Tumakas na tayo. Hinilan na ako nito. Takot ako pero hindi sumuko sa Amira na mailabas ako sa gusaling iyon. Halika na. No. Ayokong sumama sa'yo. Ipapahamak mo na naman ako. Kasalanan mo to. Hinampas-hampas ko siya na makakuha ko ng lakas. Hindi ito lumaban. Binuhos ko lahat ng galit ko. Hindi ako tumigil kahit pa nasusugatan na ito sa mga kalmot ko. Sa bunot, suntok at sampal. Nang mapansin ko ang mga lalaki na palabas na ng gusali, iniwan ko roon sa Amira. Hindi ko sinabi dito na nakita na kami. Tumakbo ako ng tumakbo palayo. Gusto kong maranasan ito yung ipinaranas sa akin ng mga demonyo. Kasalanan niya ito kaya dapat maranasan niya rin ito. Kendra! Sunod-sunod na pagyugyug ni Kurt ang gumising sa akin. Hilam sa luha at nanginginig pa. Ginising na naman ang masamang panaginip na iyon ang galit at takot sa puso ko. Humagulhol ako ng iyak sa bisig ni Kurt. Pagod na ako labanan ng ganitong pakiramdam. Gusto ko itong makasama pero dahil hindi pa ako handa na harapin ang responsibility na may iaatang sa akin once na pinakasalan ko si Kurt, ay mas pinili kong lumayo. Takot kasi ako. Hindi rin makakatulong sa pagmumodelo ko ang gusto ng ina ni Kurt na magkaroon kami agad ng anak. I'm here. Paulit-ulit na bulong nito habang mahigpit akong yakap ng binata. Bahagi ako lumayo rito. Sinapo ang pisngin nito sabay maring inilapat ang labi. Gusto kong kalimutan ang ginawa ng mga demonyo sa akin. Ang tagal kong hinayaang lamunin ako ng takot. Gusto kong makalimot. Tumugo naman ito sa halik ko. Ang halik kong sinabayan pa ng palad para sa paghaplos kay Kurt. Gusto kong gisingin ang pagnanasa nito upang maituloy na ang binabala ko. Dumako sa pagkalalaki niya na natatakpan pa ng boxer ang kamay ko. Hinaplos ko iyon paulit-ulit ngunit bigo akong gisingin iyon. Kurt? Takang sabi ko nang humiwalay ito sa akin. Alam kong hindi ka pa ready, Kendra. Kurt, ready na ako. Take me now, please. Parang nagmamakaawa na ako rito ngunit umiling ito. Kung ready ka na, sabihin mo muna kung bakit ka nagkakaganyan. Ano ba yung past mo na hindi mo masabi-sabi sa akin? Gusto kong makuha kang buong buo, hindi lang ang katawan mo. Kurt. Naiiyak na naman sambit ko sa pangalan nito. Hindi ka pa ready, Kendra. Maingat niya akong iginiyang pahiga, saka inayos ang kumot ko. Hindi ko napigil ang mapahikbi. Totoo naman, desperation lang ang nagtutulak sa akin. Hindi pa ako handang sabihin dito. Ayokong kaawaan ako nito. Ayokong isipin nito na ang kasintahang iningatan nito ng matagal na panahon ay hindi na malinis. Napahikbi ako na niyakap ang unan nang lumabas na ito ng silid ko. Paano kung gusto niya sa Amira o ibang babae? Paano ako? Sa inaasta nito ngayon na wala na yung lakas ng loob ko na mababawi ito kagaya noong unang plinano ko ang lahat. Kurt, ano ba?
Inis na inagaw ko ang basong hawak nito. 3rd week na kapiling ko ito pero palala ito ng palala. Ngayon, inabutan ko itong lango sa alak. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin, please. Hindi ako sanay na ganyan ka. Alam mo bang nasasaktan na ako sa ginagawa mo? Pero kung pauwiin naman kita sa Pilipinas, tiyak na mawawala ka na sa akin. Nakaupo lang ito sa couch. Tulala. Lumuhod ako rito. Magbigay ka naman ng paraan para maayos natin to. Takot na ako, Kurt. Parang batang umatungal na ako ng iyak. Pinabalot ang buo kong pagkatao ng takot. Tapos para lang itong walang buhay na nakatulala sa kawalan. Don't do this to me. To us. Para mo ako pinapatay, alam mo ba? Halos hindi na nga ako makatulog. Binuo mo nga ako nung nakilala kita pero sa ginagawa mo sa akin ngayon, winawasak mo na naman ako. Umiiyak ko sabi rito. Walang tigil ang pag-alpas ng luha. Nangihina ako na napasandal sa couch. Tulala pagkatapos maglitanya dito. Naramdaman ko na tumayo ito. Lumuhod sa gilid ko at maingat na pinangko ako. Para akong batang umiyak sa dibdib nito at ikinawit ang mga kamay sa leeg nito. Sa laking bulto nito para lang akong dalagitang buhat nito. Sorry. Mahinang bulong nito sa akin. Ayokong ulitin ang tanong dito kung may iba na ba. Natatakot kasi akong marinig ang magiging sagot nito. Akala ko mananatiling ako lang. Nagtiwala ko sa pangako namin sa isa't isa na matatapos ang plano na walang magbabago. Kurt, huwag mo sana kalimutan yung pangako natin sa isa't isa. Kasi baka mawala na ako ng ganang mabuhay pa. Humihikbing sabi ko rito. Humigpit ang yakap nito sa akin at marahan tumango. I'm sorry. Stress lang ako. Sabi nito na nag-iwas ng tingin. Binuhat niya ako patungo sa silid ko at maingat na ibinaba sa kama. Humiga rin ito sa tabi ko at mahigpit akong niyakap. Bagay na bagay ito sa'yo, anak. Tuwang ipinakita ni Mommy ang mga laman ng shopping bags na dala nito. Pero nang mapansin itong ayos ko nakasimangot na inilapag niya sa table ang mga shopping bags at inagaw ang hawak ng chocolates. Yakap-yakap ko pa nga ang kahon na may laman pang chocolates. Gusto mo ba talagang lumobo? Mag-imbalian na? O ikaw, Mommy? Sabi ko dito na nanghahaba ang uso. Oo ako pa talaga. Kailangan healthy ang mga kinakain mo, hindi puro lang chocolates. Sermon ito sa akin. Napabuntong hininga ako tumango dito. Tiyak na nakabalik na sa Pilipinas si Kurt. 5 buwan na ang tiyan ko. Naging libangan ko na ang kuhanan ang sarili na larawan. Pagdating namin dito sa Amerika, kumuha agad si Mommy ng isang nurse at 2 kasambahay. Hindi naging madali noong unang buwan, lalo't umatake na ang morning sickness ko. Pabago-bago ang mood. Madalas pang nahuhuli nitong lihim na umiiyak ako. Pero kinaya ko naman. May mabait na kapitbahay din kaming matandang binata. Mukhang type sa Mommy dahil madalas bumisita at gumagabay sa amin. Pero dahil hindi pa nakaka-move on kay Daddy, baliwala kay Mommy ang effort ng AFAM. Isuot mo to ha? Ang ganda-ganda nito. Napangiti na lang ako at pasimpleng kinuha ang chocolate na inilapat nito sa table. Pero mabilis din itong pinalo ang kamay ko. No. Sabay dampot ng chocolates at itinapon sa trash can. Si Mommy ang bumibili ng mga kailangan namin dito sa bahay. Mukhang excited din itong bumili ng mga gamit para sa mga anak ko. Hindi pa man kasi kailangan ay kompleto na mga iyon sa silid ko. Oo, mga anak. Hindi lang isa, hindi lang 2 kung hindi ay 3. 5 months pa lang pero sobrang laki na noon. Understandable naman dahil 3 na nga ang nasa loob. Kamusta ang negosyo sa Pinas? Tanong ni Mommy nang mapansin niya na nakabukas ang email ko. Akala kasi nito, ang mga negosyo lang na naiwan namin ang pinagkakaabalahan ko. Hindi nito pwedeng malaman na kabilang ako sa isang organization at hindi basta-basta ang ginagawang trabaho. Ayos naman daw po. Nare-resolve naman ang ilang problema. Wala po kayong dapat na ikabahala. Sabi ko rito. Tumayo na rin at binitbit ang laptop. Punta na muna po ako sa kwarto. Tatawag si Tori. May pag-uusapan tungkol sa ilang information na nakuha ng mga ito. Sa uling usap namin may matibay na lead na nakapagtuturo sa isang tao ang grupo namin. At yan ang pag-uusapan ngayon. Pagpasok ko sa silid ay mabilis ko ring inilak iyon. Pumasto agad ako sa balcony at binuksan ang laptop.
Nang tumawag si Tori ay agad kong sinagot, pati sina Terry, Mercedes at Lady A ay nandoon. May nakuha na kami lead sa kidnapping na nangyari sa inyo noon. May natanggap akong file mula kay Tori. Binuksan ko agad iyon. Sino to? Takang tanong ko. Tanging larawan lang meron ng organization. Hindi namin kilala ang taong iyan. Wala ding info mula sa mga database dito sa bansa. Nasa 5'9" ang height nito. May pagkamoreno ang kulay. Kalbo ngunit gwapo. Walang pangalan. Hindi sapat iyon para matapos ko ang misyon ko pero pwede rin iyong gamitin para simulan ko ang trabaho ko. Amira, kailan nagsimula na palagi may nagtatangka sa'yo na kidnapin? Tanong ni Lady A. Noong maghiwalay sina Mom and Dad. Simula nang dumating sa buhay niyo si Nakandra. Singit ni Terry na bahagyang inayos ang suot na salamin. Yeah. Tugon ko rito. Sinong kasama ng daddy mo noong namatay siya? Natigilan ako. May hinala naman na ako sa taong iyon pero gusto kong tiyak ang evidence bago ako kumilos. Sa Tita Zafreya, mistress ni Daddy. Nagsalubong ang kilay ko sa sunod-sunod na tanong ng mga ito. May problema ba? Kung sila naghihinala, lalo naman ako. Aalamin muna namin kung tamang hinala namin bago kami kikilos. Hayaan mo kami tumapos ng misyon mo, Amira. Tiyakin mo lang na healthy ang mga bibis mo. Tumangutango ako at bahagyang napahaplo sa tiyan. By the way, alam mo bang kasal ng kaibigan mo? Si Lander? Tanong ko sa sarili. Simula nang umalis ako, wala na rin akong balita rito. Pinutol ko muna ang possible na makaugnayan ni Kurt. Ayokong mahanap ako nito. Hindi sa pag-a-assume pero kasi gusto ko lang makasiguro na hindi kami nito malalapitan. Lalo na ng bruhan nitong ina at gurang na lolo. Nope. Wala akong communication sa kanila ni Celine. Pero masaya ako na malamang tinupad nito ang pangarap ni Celine. Hindi man sabihin ni Celine, ramdam ko noong magkita kami na mahal nito, si Lander. Gago lang talaga si Lander para iparanas kay Celine ang walang label na relasyon at walang kasiguruhan na pagsasama nila. Nagpaalam na mga ito, after ng 30 minutes na pagchichismisan. Oo, chismisan talaga dahil saglit lang naman ang tungkol sa trabaho at puro na tungkol sa amin ng mga babies ko. Anong kalukuhan ito, Kurt? Nasaan ang asawa mo? Salubong ang kilay na tanong ni Lolo. Sumugod pa talaga ito sa opisina. Blanco expression na mukha ko nang harapin ito. Kung alam ko, sa tingin mo ipapahanap ko? Sarcastic na tanong ko rito. What's wrong with you, young man? Nasaan ang respeto mo, ha? Gigil na tanong nito sa akin. Gone. Usal ko na tumanaw sa labas ng bintana. Kurt! Sigaw ni Mommy na kasunod palang pumasok ni Lolo. Napakabastos mong bata ka. Bakit ganyan ka sumagot sa lolo mo, ha? Lumapit pa ito at malakas akong sinampal. Mas lalong sumeryoso ekspresyon ng mukha at hinarap ko ito. Gusto kong tanungin kung lolo ko ba talaga matandang ito o siya mismo ang aking ama. Dumagdag pa ang mga ito sa stress ko ngayon. Pero pinigil ko dahil hindi pa itong panahon. Bakit ka nagkakaganyan? Concern lang naman kami sa posibleng reaksyon ng abogado. Paano kung hindi ka magkaanak sa loob ng taong palugit na iniwan ng daddy mo sa last will and testament niya? Sabi ng Mom. Nagbumukha tuloy itong mukhang pera sa inaasta nito. Ayaw niyo ba yun? Mapupunta sa inyo lahat. Yun kasi ang nakikita kong dahilan kung bakit sila nagkakaganito. Ang aking ama na sa Tres McWright ang nagpayaman lalo sa pamilya McWright. Maraming assets ito na iniwan at mapupunta lahat iyon sa akin kung masusunod ko lang ang demands nito. Iho! Sigaw ni Lolo. Mapupunta ang iba sa charity. Ayaw niyo ba yun? Nakatulong pa tayo. Pinaghirapan ng ama mo iyon. Galit na sabi ni Mommy. Mas galit ako. Yung ideya pa lang na mapupunta kay Lolo ang iniwan ni Daddy ay galit na ako. Galit na galit ako sa matandang ito. Galit din ako kay Mommy. Next time yun ako kausapin. Stress lang ako. Sabi ko sa mga ito at nag-iwas ng tingin. Anak! Go! Mahina na ang boses at tumalikod na sa mga ito. Lumabas ng bansa si Amira pero after that wala na maibigay ang mga tauhan ko na information kung nasaan ito. Parang may humaharang na mahanap ko ang asawa ko. Kung si Lolo man iyon, hindi ko talaga siya mapapatawad. Pagkaalis nila, nagpa siya akong tawagan ang mga kaibigan ko at niyayang mag-inom. Hindi sa The Alpha's foodie. Galit ang mga girls sa akin doon. Masama ang loob dahil sinisisi ako sa pagkawala ni Amira. Kasalanan ko naman talaga. Dumating naman ang mga ito.
Tiyak na ang mga kaibigan kong may asawa ay saglit lang. Kurt, himala at kasama nila si Boss H. Boss, sa lahat ng kaibigan, ito lang ang binati ko. Tumango lang ito at dumampot ng alak. Patuloy ka pa ba naghahanap sa kanya? Tanong nito na ikinatigil ko sa pagdampot pa ng panibagong bote. Bakit mo hinahanap pa? Hindi ka naman seryoso sa kanya, di ba? Sabi ni Carlo na blanco din ang ekspresyon ng muka. Alam ko namang may mali ako. Sa mga kaibigan kong nag-settle down na ay alam ko kung paano nila protektahan ang marriage nila at ang mga babaeng mahal na mahal nila. Dude, baka naman kaya siya biglang umalis ay dahil ayaw na niya sa gusto niyo ipagawa sa kanya. Ani Echo na bahagyang umiling. Mahal mo na ba? Paano si Kendra? Malabo kasi, Kurt. Hinahanap mo siya kasi? Anong rason mo? Hindi niya masasagot yan. Dakilang kupal yan eh. Sabi ni Abram na bahagyang bumungis-ngis. Hayaan mo muna siya. Tigilan mo na ang paghahanap sa kanya. Kung kailangan mo ng anak, si Kendra ang kausapin mo. Kung ayaw mo na ipagpatuloy ang marriage mo kay Amira, darating ang panahon na magkikita kayo at kausapin na lang siya para matapos lang sa inyo. Sabi ni Landon. May point ang mga kaibigan ko pero hindi ko hinahanap si Amira dahil lang gusto ko na siyang hiwalayan. No, hindi ako sigurado. At ayoko sabihin ang katagang iyo na hindi naman tiyak ang puso ko. Pero bakit ako nagkakaganito? Mahal mo pa ba si Kendra? Sa shade na ngayon ay may hawak ng beer. Natahimik ako. Hindi ko kasi alam kung ano ba ang dapat pang isagot sa tanong nito. Hindi mo na siya mahal. Napatingin kami kay Carlo. Dahil kung mahal mo pa siya, hindi ka magdadoubt na sagutin yung tanong ko. Hindi ko na mahal si Kendra? Tama. Kasi kapag si Carlo ang tinanong mo, Carlo, matagal nang wala si Anila. Mahal mo pa ba? Nakangising tanong ni Abram. Mahal na mahal. Lumipas man ang oras na wala ito sa tabi ko. Kahit hindi kami magkasama, mahal ko pa din siya. Smart. Nakangising tugon ni Abram. Tumangutango ako bago nilaklak ang alak na hawak ko. Kahit ubusin mo pa ang pera mo sa paghahanap sa kanya, malabo mo siyang makita. Tiyak na tiyak sa Boss H sa sinasabi nito kaya napaisip ako. Really? Ani Echo. Tumango lang ito. Napabuntong hininga ako sa kanagpa siyang yayain ng mga ito na umuwi na. Hindi pa nga umiinit ang puwet ko tapos uwi na. Sabi ni Echo na niyakap na ang mga beer at tumayo na rin. Nag-iwan lang ako ng pambayad at sabay-sabay na kaming umalis. At ang mga gago kong kaibigan ay may mga bitbit na alak sa paglabas namin. Gusto kong malinawan sa nararamdaman ko. Hindi pwedeng naguguluhan ako. Hindi rin tama ang inaasal ko kay Kendra na palaging walang buhay sa tuwing sasagot sa mga tawag nito. Kendra. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ko. Ilang buwan din ang nakalipas simula nang umalis ako ng bansa. Iniwan si Kurt at hindi sinasagot ang tawag ni Kendra. Sinulyapan ko ang 3 sanggol na himbing na natutulog sa gitna ng kama ko. Kailangan kong bumalik ng Pilipinas dahil sa misyon ko. Hindi ako patutulugin ng idea na pagala-gala ang mga demonyong dahilan ng kidnapping noon. Nakapag-usap na kami ni Mommy. Noong unay, hindi ito payag sa desisyon ko umuwi ng bansa. Ang sabi ko rito, ipapaanal ko ang kasal namin ni Kurt. Pero na makapag-isip-isip, ito ay pumayag na rin. Ito na raw ang bahala sa mga anak ko. Hindi madali ang desisyong iyon pero kailangan. Kung gusto ko makasama ang anak ko nang hindi napapahamak ang mga ito, kailangan ko tapusin ang nasimulan ko. Sapat na mga impormasyon. Tinanong na rin ako ni Lady A kung kaya ko raw bang tapusin o sila na. Pinili kong ako na ang tatapos. Amira. Luhaan ito. Payat na ito noon pero mas lalong pumayat ang babae. Mugtong-mugto ang mata nito. Are you okay? Tanong ko rito. No, I'm not. I need you, Amira. Umiiyak nitong sabi. What's wrong? Mahal na mahal ko si Kendra. Sa ganitong panahon, mas gusto kong maging sunod-sunuran dito para maibsan ang sakit na nararamdaman nito. Sabihin niyo ng martir pero kapag usaping kapatid o mahal sa buhay ang topic, handa ako magpakatanga. Sumanyas ako sa mga yaya na lalabas muna ako. Para na akong mababaliw, Amira. Hindi ako tinitigilan ng mga panaginip ko. Bumubulong sila ng paulit-ulit sa tenga ko tapos sinutusan nila akong tapusin ko nilang ang buhay ko. Don't say that. Subukan mo kayo lumapit sa doktor. Umiling-iling ito.
Mag-isa lang ito. Sa takbo ng utak nito ngayon baka mapahamak ito. Nababaliw na ako, Amira. Pagod na ako sa ganitong buhay ko, Amira. Iyak ito ng iyak. Mahigpit nitong niyakap ang unan at sinubsob nito ang muka sa unan. Napabuntong hininga ako. Paano kita matutulungan? Tanong ko dito. Gustong gusto ko nang makaalpas si Kendra sa lahat ng suffering na dinaranas niya. Hindi deserve ng kapatid ko ang ganitong sakit. Napakabuting tao nito kung tutuusin. Naging ganito lang naman ito dahil sa masamang nakaraan namin dalawa. Hindi natin pwedeng husgahan na isang tao dahil lang sa asta nito sa atin. Tingnan din natin yung side kung saan mahina ito at kailangan ng tulong natin. Bumalik ka kay Kurt, please. Ilang taon na lang naman ang contract ko. Hindi mo na ako magra-renew. Please. Pagmamakaawa nito. Nangako ka, Amira. Tutulungan mo ako, di ba? Sabi mo gusto mong patawarin kita. Ito na yung chance mo. Nagmamakaawa ko sa'yo, Amira. Hirap na hirap sa pagsasalita ang dalaga na hindi rin nakatulong sa akin kaya naluluha na rin ako. Kendra, nalilito ako sa dapat na isagot dito. Alam kong pagod na pagod rin ito kaya dapat lang ding matapos ko na ang mission ko. Hindi lang para sa akin kung hindi para na rin sa kapatid ko. Sa tingin ko may ibang babaeng nakakuha ng atensyon ni Kurt. Amira, do something please. Kapag nakauwi ako, tapos na ang mission mo sa akin. Malabo kasi yan, Kendra. Hirap na rin sabi ko rito. Saka mahal na mahal ka ni Kurt. Baka napaparanoid ka lang. Kung walang iba, hindi siya malalamig sa akin. Hindi niya papatay ng tawag sa tuwing susubok ko makapag-usap sa kanya. Hindi niya tatanggihan yung offer ko na bumisita dito. Kendra, please. Kapag nagawan mo ng paraan na maayos ulit ang relasyon namin, kahit hindi mo na ituloy yung plano magbuntis sa anak ni Kurt, kahit magpaanal ka kaagad, makukuha mo yung pagpapatawad na hinihingi mo sa akin. Gagawin ko na paraan. Tumahan ka na sa pag-iyak mo. Kumain ka na ba? Tanong ko rito. Mabilis itong umiling. Kumain ka muna. Mag-ayos ka. Tumangutango ito na waring nabuhayan ng pag-asa dahil sa pagsang-ayon ko. I'll do that. Thank you, ate. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko dahil sa katagang huling sinabi nito. Hayaan mo. Kukumbinsin ko sa Kurt sa pag-uwi ko. Kakausapin ka niya. Maayos niyo yan. Sabi ko rin dito. Tumango si Kendra at ngumiti na. Nagpa siya ako magpaalam na rito. Saka sa Lady A naman ang tinawagan ko. Amira. Seryoso ekspresyon ng mukha ni Lady A. Ready na ako. Uuwi na po ako. Napangisi ito sa naging tugon ko at tumangutango ito. See you, Amira. Sabi nito bago natapos ang tawag. Bumalik ako sa silid at umupo sa gilid ng kama at pinagmasdan ng mga sanggol na masarap ang tulog. 2 buwan pa lang ang mga ito pero sobrang bibilog na. Ang sarap na panggigilan dahilan kung bakit pabalik-balik sa Isla at Barbara, pati na ang mga anak nito. Babalik agad ako. Hayaan niyo. Magiging okay din ang lahat mga anak ko. Pinahid ko ang luhang umalpas sa mga mata ko. Hinding-hindi ako uusad kung may mga bagay na humihila sa akin sa nakaraan ko. Nakaraang hindi madaling kalimutan, dahilan din kung bakit ako'y sunod-sunuran. Sa pag-uwi ko sa Pilipinas, ibibigay ni Lady A ang mga nakalap nilang impormasyon. Lahat na magiging aksyon ko ay para sa hustisya. Hustisyang dahilan ng pagkauhaw ko. Hindi batas ang maniningil sa kanila, kung hindi ako mismo. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala sa mga bata. Napangiti ako sa sinabi ni Mommy. May tiwala ako rito at sa lahat ng mga kasama namin sa bahay na ito. Tauhan sila ni Lady A at ina-assure nito na poprotektahan niya ang mga anak ko at ang mommy ko. Hindi ko na po sila sisilipin. Sabi ko rito. Mabigat na mabigat ang dibdib ko. Hindi ko nga magawang tingnan ng mga ito kasi pakiramdam ko kapag tiningnan ko sila, niyakap, baka hindi ako matuloy sa pag-alis. Saglit lang ako. Susiguraduhin ko iyon. Kurt! Halos wasakin na ng mga kaibigan ko ang pinto ng silid ko. Open the door, Luna. Sabi ko sa high-tech na system ko. Bumukas ang pinto at halos ikasubsob na Echo, Abram at Carlo ang biglang pagbukas noon. Magbihis ka. No,
Walang ganang sabi ko sa mga ito. Si Amira! Napatingin ako kay Carlo. Sa mga kaibigan ko nandito ay si Carlo ang never ng T-trip. May pinagdadaanan din ito. Tiyak kong seryoso ito. What about her? Nasa The Alphas Food siya. Napatayo ako at halos takbuhin na ang patungo sa pinto. Pero pinigil ni Echo. Huwag ka magpapakita sa babae na ganyan itsura mo. Biggest turn off yun. Biro pa ni Echo. Inirapan ko ang mga ito at nagtungo ako sa banyo. Akala ko aalis na mga ito pero paglabas ko ng banyo ay ang sarap ng higa ng mga ito sa kama ko. Tara? Nakangising tanong ni Echo. Tumango ako. Ano nangyari? Bakit bigla ka nalang nawala? Tanong ni Nadine at yumakap sa akin. May mga bagay lang kasi akong kailangan gawin. Wife! Usal ni Kurt. Oo, ni Kurt. Kahit hindi ko ito lingunin ay tiyak kong asawa ko ang nagsalita. Sa ilang buwan ko siyang nakasama, naging pamilyar na sa akin ng boss nito. Napatayo ako at tiningnan nito. Napatikhim ang mga babae. Nabanggit ni Bea kanina na hindi nga okay ang pakikisalamuhan ng mga ito kay Kurt. Nagdamdam ang mga ito dahil sinisisi nila si Kurt sa pagkawala ko sa The Alphas Town. Wala naman itong kasalanan. Kurt, tinanguan ko lang ito pero nagulat ako nang bigla itong lumapit at hinila akong payakap dito. Wife? Sunod-sunod na tumahip ang dibdib ko. Itinulak ko ito at sinulya pa ng mga kaibigan. Uwi na muna kami. Ngumisi pa ako saka hinila si Kurt na parang robot na nagsunod-sunuran sa paghila ko. Amira. Emosyonal na banggit dito sa pangalan ko. Sa bahay na tayo mag-usap. Seryosong sabi ko rito. Ako pa ang nagmaneho sa sakyan nito dahil parang nahirapan pa itong iproseso ang mga kaganapan. Pagdating namin sa mansyon, dire-diretso ako sa second floor. Nakasunod naman ito. Pagpasok namin sa silid ay hinila ko nito para mahigpit na yakapin. Kurt. Kung makayakap kasi ito ay parang punong-puno ng pananabik. Mali iyon. Para na akong mababaliw. Kahit sinabi nilang huwag kitang hanapin. Hinhanap kita. Lahat na ng taong pwede ko lapitan para lang magpatuloy ang paghahanap ko ay nilapitan ko na. Kahit sinabi ng mga kaibigan na huwag na muna kitang hanapin, hindi ko sila pinakinggan. Saan ka ba kasi nagpunta? Miss na kita, ama. Sa pagkakasabi nito, alam ko na kung sino ang babaeng dahilan ni Kurt kaya siya nanlamig kay Kendra. Sunod-sunod na pagtahip ng dibdib ang idinulot noon. Panibagong sakit na naman ang maidudulot kapag narinig ni Kendra ang mga sinabi ni Kurt. Don't say that. Hindi mo ko na-miss. Hindi mo ko hinanap. Kasi, tiyak na maglalaho na naman ako sa harap mo kung ipagpapatuloy mo yan. Lumarawan ang takot sa mukha nito dahil sa sinabi ko. Amira. Naluluhang usal nito sa pangalan ko. Hindi ka magsasabi ng kahit na anong bagay tungkol sa nararamdaman mo. Hindi ko kailangan yan. Sabi ko rito. Bumaha ang sakit sa ekspresyon ng mukha nito. Amira. Nandito ako dahil nangako ko sa kapatid ko na ayusin ko ang lahat. Remember? Bibigyan kita ng anak. Tapos uuwi si Kendra. Magbabalikan kayo. Pero hindi na yun ang nararamdaman ko. Malakas nitong sigaw na ikinakislot ko. Parang sasabog ito sa paraan ng paghabol nito ng hininga. Hindi na ako masaya. Ayoko na, Amira. Ikaw na ang... Stop! Stop! Hindi ako magiging rason para masaktan na naman ang kapatid ko. Umiling-iling ako at bahagyang umatras. Bakit kailangan siya nila lagi mong isipin? Paano ka? Paano naman ako? Tanong nito sa akin. Hindi mahalaga ang nararamdaman ko ngayon. Mas mahalaga ang nararamdaman ni Kendra kaya please, huwag mo siyang biguin. Di ba sabi mo hindi mo sasaktan ang kapatid ko? Sabi mo hindi mo siya bibigyan ng dahilan para masaktan, Kurt. Magpakalalaki ka naman. Alam ko duwag ka. Alam ko sunod-sunuran ka sa lolo at mommy mo pero sana this time magpakalalaki ka. Wawasakin mo ang kapatid ko sa ginagawa mo at alam mong hindi ko papayagan na mangyari yon. Kaya ano? Pahirapan mo tayong dalawa? Alam ko, nararamdaman ko na mutual ang nararamdaman natin. No. Hindi tayo pareho, Kurt. Nasaktan nito sa narinig na sinabi ko. Ayusin mo problema niyo ni Kendra. Hindi ako aalis. Tatapusin natin ang napag-usapan. Sabi ko dito. Mabilis ito nag-iwas ng tingin.
Tinapi ko ang balikat niya sabay taliko dito at nagtungo ako sa walk-in closet ko. Naghanap ng pwedeng pabalit. Pagkatapos magbihis ay lumabas na ako. Wala na si Kurt doon. Tinawagan ko si Kendra. Umaliwalas ang ekspresyon ng mukha nito nang ma-recognize ang kinaroroonan ko. Nandito na ako. Thank you, Mira. Please, kausapin mo si Kurt, ha? Sabihin mo sa kanya na gustong-gusto ko siya makausap. Don't worry. Busy lang naman pala si Kurt. Ikaw masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano. Sabi niya sa akin tatawag daw siya. Tatapusin lang niya yung trabaho niya. Talaga? Miss na miss ko na kasi siya. Tuwang-tuwa na sabi nito. Nagsalubong ang kilay ko nang mapansin ang reflection sa salamin na nasa likuran ni Kendra. Pero hindi ako nagkomento. Miss na miss ka na rin daw niya. Sabi ko saka sumandal sa railing sa balcony. Saktong pumasok si Kurt. Mabilis na humakbang patungo sa akin at hinablot ang cellphone ko. Hindi man lang nito pinagkaabalahang kausapin si Kendra. Tinakpan pa nga nito ang camera para hindi makita ni Kendra. Kurt, hindi na ako magkipag-usap sa kanya. Kung mag-uusap man kami, tatapusin ko na. Malakas ko siyang sinampal. Mukhang kailangang alugin ang utak ng lalaking ito para matauhan.